may mga makapanindig balahibong kwento sa Baguio. Bahay na pula kung tawagin ang lumang mansyon na ito sa Maharlika Highway ng San Ildefonso, Bulacan. Mansyon na nagiging ugat ng katatakutan para sa mga ilang kapitbahay at mga motorista. Sana ito ng isang planong subdivision noong dekada 70. Hindi natuloy ang plano at katiwala na lamang ang namamahala dito. Pero kahit hindi ito natirhan, sa pagkagat naman ng dilim, ibang nilalang ang namamahay dito. Isa sa mga paboritong lugar ng mga mahilig mag-ghost hunting ay ang dating hospital na ito dito sa Clark Air Base, Pampanga. Katunayan, tinagurian itong isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa mundo dahil sa mga kwento ng kababalaghan at pagpaparamdam ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Nung nalaman ko pa lang na makakapunta tayo dito sa Villa Epipania, isa sa mga pangarap nating mapuntahan, most haunted places. Oo, dito sa Pilipinas. Edad na itong bahay na to, 1932 to. Nakakapagsalita lang to. Share niya sa atin yung mga nakita niya nung araw. Naging saksi sa lahat ng mga kaganapan dito mula noong 1930s hanggang sa kasalukuyan. So sobrang saya na mapasok natin ito ng dalawa lang tayo as Hellfire. Yun nga, nakapagsulo pa tayo, tol. So, nakapagsulo pa? Yun talaga namang hinahabol natin, yung masolo natin yung area na in-explore natin. So, makakapag-investigate tayo ng mas maganda. Kasi wala tayong ibang masisense na energy kung baga tayong dalawa. I-explore tayong kung may maramdaman ako tapos pwede kong isipin na baka ikaw lang yun. Di ba? Ang taas ng ceiling, no? Halatang iba ang pagkakadesign ng bahay na to. Ayan. Ibang pagkakadesign. Bago tayo pumasok dyan, meron dito. Yung ceiling. Ayan. Yung cabinet, sobrang galante. Ayan o, ang gaganda pa ng nila dito, furniture. Wow. Sobrang nakaka-amaze talaga itong Ang kwento dito sa piano na to ay tumutugtog daw to. Naririnig daw nila na tumutugtog mag-isa. Ayan. Kaso may supot na, tinakpan na nila para syempre hindi madumihan. Lupa na itong nandito sa ilalim. Yan kasi guys, ang first floor talaga. So, technically guys, nandito tayo sa second floor, dapat. Pero since nalumubog yung first floor, nandito tayo ngayon, nagsisilbing parang first floor na itong second floor noon. So, dito nga, ginanap yung palabas dating Tanging Yaman. So, nandito sila, mga artista. Si Hilda Coronel, Edo Manzano, Dina Bonivi, Johnny Delgado, Joel Torre,
Sherry Picachi, Marvin Agustin, Jericho Rosales, Gloria Romero. Yung cast ng Tanging Yaman. Itong part na to, yung pababa, ito daw yung ano guys, ito daw yung tunnel na dumidiretso sa papuntang Santa Rita Church. Kasi itong Villa Epipania guys, sinasabi nga na dito kumuta yung mga sundalong Hapon ng World War II. Naging saksi itong bahay na ito sa mga torture. Ay, nakadetect siya ng movement. Halimbawa, ilalapag ko dyan. So, kapag naka-on na siya, once na may dumaan dyan, yan, tutunog siya. Dito natin siya kasi kumakapit sa hagdan kung sino man ang pwedeng maglakad dyan. Itong ano na to, Villa Epipania, napasok na to ng team ni Jay Tarok ng GMA. Ayan, nagkabit sila ng mga CCTVs, investigations. Ayan. So, nandito na tayo sa second floor. May packet pa sa taas. Ayan. Oops, lumalabo. So, tingnan natin kung meron tayong kwartong pwedeng mapasok. Nakalock. Ito na yung master's bedroom. Ayan. So, may cabinet dito. Ayan. Meron ba akong kasama ngayon dito? Meron ba akong kasama ngayon dito sa bahay, sa kwartong ito? So, yung ano natin, yung device na nilagay natin dun sa stairway, tutunog yun, maririnig natin yun kung merong aakyat. So ngayon, titingnan natin kung meron tayong madidetect dito. Pumapalo ng green, oh. Ayan, oh. Nag-aano siya, pumapalo siya dito. So baka merong nakahiga. Kahit sabihin mong lumang-luma na itong bahay na ito guys, makikita mo pa rin na isa ito sa pinakamagandang bahay dito. Ito rin ang pinakamatagal ng bahay, you know? Ancestral house dito sa Pampanga, ay dito sa Santa Rita. Binuo itong bahay na ito noong 1930s. Diba? Naging ano pa siya ng mga sundalong Hapon. So guys, alamin natin kung ano yung pakiramdam nung mahiga sa ganitong klase ng kama. O makapal yung ano yung foam niya, malambot. Marami nang nahiga dito, mga ghost hunter, mga sikat na ghost hunter, mga celebrities. Guys, pumapalo siya ng ano, nag-orange siya. Ano to, kulay yellow. Nagkukulay yellow siya, level 3. May something siya, oh. Talagang, ayan, oh. Pumapalo siya, oh. Yung mga
alaala kasi dumidikit yan dito sa mga gamit. Ayan o. Meron po bang gustong magparamdam sa akin dito? Meron po ba akong kasama ngayon? Ayan. So, ang ganda, no? Ang gara ng ano. Ano pa kaya kung nung bago pa tong bahay na to? Wow, meron ditong ribulto. So, merong 3 higaan. Okay. So, nagigets ko na. Ito yung buong pamilya ng dito na nakatira noon. So, itong 3 batang yan, siguro dito sila ito yung kwarto nila. Ito yung kwarto nila. Tapos, dito sila natutulog. Ito yung higaan nilang 3. Ayan. Ayan. Nawawala siya, pag nilalayo. Pero pag dinidikit mo sa mga ganito, wait, ano yun? May kumakaluskos. May kumakaluskos. Saan yun? Meron dito May something dito. Wala na dito. Ano kaya yun? Meron ba akong kasama ngayon dito? May kumakaluskos May kasama ba ako ngayon dito? Pwede po ba kayong magparamdam? Pwede po ba kayong gumalaw ng gamit o magpakita? Meron po ba akong kasama ngayon dito? Hindi natin alam. Baka daga lang pala. O baka mga ipis. Baka mga butiki. Di natin Di natin alam, di natin sure kung ano yung umaano na yan, tumutunog, kumakalusgus na yan. Di natin sure. Pero isa lang ang nakikita ko dito, meron talagang something, energy na hindi natin maipaliwanag. Hindi lang tayo yung mapalad na makapag-content dito at maikot natin tong kabuuan ng bahay. So, unang pagpasok ko dito, syempre ako yung pag-usapan na ako yung mauna sa ating exploration dalawa. So, dun sa 3rd floor, dun sa may sa hallway, dun sa may harap ng hagdanan. Meron din ako naramdaman. Yan, may pinasok ako dun, tol, yung may santo. Nandun si Mama Mary sa yung Nazareth. Yun, habang nandun ako, ayun, pinapaliwanag ko sa kanila yung ito, yung kama, yung 3 kama doon, tapos nandun yung sayang picture ng pamilya, yung buong pamilya. So, habang nagsasalita ako doon, may mga kaluskos ako narinig doon sa may side na napatingin ka rin, doon sa may salamin. Pag nilalayo, pero pag dinidikit mo sa mga ganito, wait, ano yun? May kumakaluskos. Tapos doon naman sa may labas, may naglakad. Wow. Pero yung lakad ng bata yun. Bata, parang tumakbo.
So yun pala, nandun na tayo sa bata. Ma-share ko lang sa inyo. Nung hindi pa man kami pumapasok ng partner, nandun pa lang kami sa labas. Tinititigan ko tong bahay na to. Ang ganda kasi na-amaze ako. Sa labas pala mga tol, napakaganda na. Ano pa kaya dito sa loob? So, nakita ko yung figura ng bata. Hindi ko masabing babae o lalaki, pero bata siya. Based dun sa height na kung saan ko siya nakita. Kasi sa salamin eh. Ayan dito sa side na to. Yan, sa unang salamin sa baba. Yan, diyan ko siya nakita. Di ba natanong ko si ate na, ate, isinaryo ba na may bata dito sa meron? Hindi lang si ate ang nagpatunay dyan. Ayun na meron ng bata dito. Kasi actually meron akong na-interview guys na isa siyang taga rito lang din. Residente lang din. Meron daw talaga nagpaparamdam dito, nagpapakita na bata. Bata din talaga ang babae. Babae. Ano ba yung mga kwento-kwento pa dito? Sino daw ang mga nagpaparamdam? Sino ba yung nagpapakita? Yung mga naririnig na lang daw po silang umiyak dito. Ano yun? Bata o matanda? Bata po. Bata? Mga babae po. Para kung may nakapasan na sa likod ko, kung may nakaano sa likod ko. So hindi lang to basta-bastang kwento. At least meron tayong buhay na patunay, si Black Sheep Ghost Tree. Nakita niya mismo yung anino. So hindi to basta-bastang kwento lang ni Black Sheep kasi alam niyo naman to, guys. Pag nagsalita kami from the heart, talagang totoo. Di ba? Nandun tayo sa kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung nakita natin, kung ano yung napansin natin. Sabihin natin yun. May mga nararamdaman ako tol na tulad niya doon sa may hallway, sa may tapat ng hagdanan doon sa third floor sa taas, may energy talaga doon na nasasagap ako. Pero pasulpot-sulpot siya. Hindi siya nag-i-stay doon. Wala na eh. Oh. Hala. Oo nga, no. May sumisipsip dito ah. Humahangos, humihinga ng malalim. Insekto yun, kuliglig. Baka nga kuliglig, tol. Di natin alam pero malapit sa tenga ko eh. Malapit sa tenga ko. Okay. Ito siguro yung terrace na sinasabi. Okay. Nakita ko na. Iiwan natin ang camera dyan. Baka merong makita dun. Uy! Merong yun, may kilabot ako dito. Guys, may kilabot. Meron ako naramdaman, kinikilabutan ako. May na-feel ako basta. May na-feel ako dito. May something dito sa sa likuran ko. Sige, tuloy. Yung mga elementong nasa paligid na itong bahay na to mababait din sila. Pag yung nag-explore tayo, merong iba yung entity dito, yung mga elemento ng babato, ganyan. Mababait sila, peaceful sila. Kasi basta-basta makikita yan, tol Feel natin Iba kasi yung nasa camera versus yung nandito talaga personally na nandito kayo nag-i-explore. Nandito yung presence mo. Pero yung mga third eye dyan, yan, napaka-blessed nila kasi nakikita nila yung mga nakikita ng lente ng camera natin. Although hindi natin nakikita sa mata, pero yan, napaka-blessed nila. Hindi natin titingnan to as naging garrison siya ng hapon.
Pero tingnan natin to as magandang simula ng pamilya, mga good memories nila. Ramdam natin. Ramdam namin na pagpasok pa lang namin dito is welcome na talaga kami. Tatanungin mo ako tol kung nakakatakot dito. Mas na-appreciate ko yung ganda ng lugar talaga mga tol. Lalo na yung mga gamit, yung mga sinauna. Na-appreciate ko yan sa mga hindi nakakalam talagang classic ako, mahilig ako sa mga lumang bagay. So na-appreciate ko talaga. Napakaganda. Yan. At maraming salamat yan kaya senyor at senyora yan ang may-ari nitong bahay na to. Isa sa pinaka-dream namin o pangarap na mapuntahan bilang ghost hunter. So nag-iimbestiga tayo. Yan. Nag-explore tayo at inaalam natin kung mayroon bang katotohanan o mararamdaman din ba natin o makikita rin ba natin yung mga nakita ng iba. Diba? Hindi naman natin sinasara yung pintuan na siguro bulag lang tayo o bingi lang tayo dahil yung ibang ghost hunter may ganitong nakita. Tayo kasi meron din tayong Sariling explorasyon. sariling experience, sariling explorasyon. Blessed na kami sa ganong experience namin sa pagpasok dito. Sana dumami pa yung ma-explore natin na katulad nito. Hindi lang Villa Epipania, hindi lang Diplomat Hotel o hindi lang Clark Hospital. Sana mapunta natin yung may mga talagang sinasabi natin may paranormal. Ayan, bago natin tapusin to, gusto ko lang pong pasalamatan si ate at si kuya, yung caretaker na itong bahay na to. Yan, napakabait nila. Sa may-ari nitong bahay na to, maraming salamat po. At nakahintulutan nyo kami na ma-explore ang ganda ng bahay na to. Suportahan niyo po parati ang Hellfire. Patuloy po kaming magbibigay sa inyo ng totoong eksplorasyon. Black Sheep Ghost Trip ng Hellfire na yung totoo sa inyo about exploration simula umpisa. Malagi kayong mag-iingat. Stay safe, stay blessed. Torel Gash Trip ng Hellfire. Maraming salamat. Peace. Limang tao lang sila dito sa bahay na to. Pero tingnan nyo naman yung lamesa. Napakahaba dito sa entertainment area nila. Tapos yung upuan guys, sobrang dami. So hindi mo alam na talagang galante. Manok. Yan, manok mga tol. Manok. Manok. So,